Chapter 6. Ikaw si Belle Marie Castillo, right? Ang sabi ng babae kay Belle sa kabilang linya. Oo, ako nga. Nagtatakang tugon naman niya. Alam mo ba na nakatakdang masira ang career ni Callum? At nasa kamay mo ang nakasalali ang kaligtasan niya? Ha? Tinambal ng malakas ang dibdib niya nang marinig ang pangalan ng lalaki. Ibinaunan niya sa limot ang alaala nito kaya anong karapatan ng kausap na ipaalala pa sa kanya ang kagagahan niya noon? Na-check mo na ba ang email mo? Teka, bakit? Hello? Naikurap ni Belle ang mga mata ng maputol ang tawag. Natutup niya ang dibdib at pilit na kinalma ang sarili. Bakit ganun? Bakit pakiramdam niya ay may hindi nangyayaring maganda sa magiging bakasyon niya? Napaigtad si Belle ang maalala ang email na nagbanggit ng babae sa kanya kanina. Natutuliro na binuksan niya ang Yahoo Mail sa cellphone para tingnan kung may natanggap nga siyang email. Shit! Mahinang napamura siya. 3 minuto bago siya tabagin ng babae nakatanggap siya ng mensahe sa email address. Dahil sa pagkakataranta ay tila wala sa sarili na binuksan niya ang mensahe. Nagimbal siya nang makita ang larawan pala ni Callum yun. Nasa loob to ng Peterson University restroom habang may kasamang bakla na nakasuot ng maiksing bestida. Ang higit na nakakagimbal, nakahawak ang bakla sa zipper ng jeans ni Callum at aktong ipababa nito yun. Paulit-ulit na napamura si Belle. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan dahil sa labis sa pagkabigla. Kamuntik na niyang mabitawan ng cellphone dahil muling tumunog yun. Hello? Pigil ang hiningang sinigot niya muli ang tawag ng estrangherang babae. Nakita mo na? Oo, mahinang sagot niya. Ano ba kailangan mo? Look, miss, hindi ako girlfriend ni Callum, kaya wala akong pakialam dyan. 2 years ago pa yan na na-issue sa school namin and that time hindi pa naman ganun kasikat ng banda nila. Exactly. Sikat na sila ngayon, hindi ba? That's why maraming tao ang may gusto na rin na sumira sa kanila. At alam mo ba, may sorpresa ako sa'yo. Alito na mataginting na tumawa. Ano na naman? Tila maubusan ng pasensya na nahilamos niya ang palad sa buong mukha. Ilang oras na lang bago ang press conference ng Cyclops para sa bago nilang album. Alam mo ba na simula nang sumikat sila? Hindi na nawala ang isyu tungkol sa pagiging bakla ni Callum. Yun ay dahil sa mga schoolmates niya na may malaking inggit sa kanya. Ikilalat nila hanggang sa internet ang naging issue sa school ninyo 2 years ago. At nasa akin ang patunay. Oras sa ikalat ko ang picture, siguradong katapusan na ni Callum. Aalis na siya sa Cyclops at mabubura na ang pangalan niya sa music industry. No, please. Huwag mong gawin yan. Nagmamakaawang saad niya. Pangarap ni Callum ang masisira oras sa kumalat ng picture. Para siyang sinipa na malakas sa dibdib dahil sa labis sa pag-aalala. May kailangan kang gawin para mabago ang isip ko? Ano? Listong tanong niya. Puntahan mo siya. At pagkatapos, naguguluhan tanong niya. Basta puntahan mo siya. May binanggit tong pangalan ng hotel sa kanya na agad niyang tinandaan. Saka na lang ulit tayo mag-usap kapag nasa Japan ka na. What? Teka! Napapikit niya ang mga mata nang muli na naman tumawala sa kabilang linya. Naiinis na napahiyaw si Belle ang masira ang takong ng suot niyang sapatos. Gusto niyang pumalaho ng iyak dahil kanina pa siya napapagod sa pagtakbo. Parang hindi na matatapos ang pagdurusa niya ngayong araw. Sa sobrang inis ay basta na lamang niya tinapon sa kung saan ang kaliwang sapatos. Habang bit-bit naman ang isa pa. Kahit nakapaa isig pa rin siya ng pagtakbo. Wait! Nag-ala-flash na naman siya at patakbong pumasok siya sa loob ng elevator. Hi! Nakangiwing bati niya sa batang Haponesa na nakatingin sa kanya. Marahil ay nagtataka to dahil sa ayos niya. Leche ka, Callum! Humanda ka sa akin kapag nakita kita. Nang bumukas ang pintuan ng elevator ay kumaripas na naman siya ng takbo. Nasaan na ba yun? Hinanap ni Belle ang lugar na pagdarausan ng press conference. Hindi naman siya makapagtanong sa mga nasasalubong niya dahil hindi siya marunong magsalita ng Japanese. Nakita niya ang isang matandang lalaki na pumasok sa loob ng isang hall at may bit-bit itong kamera. Yes, sinundan niya ang lalaki. Nakahinga siya ng maluwag na makita sa gitna ang bandang Cyclops. Napapaligiran ng mga to ng mga reporter na nagmula pa sa magkakaibang bansa. Nakita ni Belle si Callum. Hawak nito ang mikropono at hinihintay ang sunod na tanong ng isang reporter. Callum, totoo ba ang issue na bakla ka? Wala pa sa kalyang tanong ng isang Pilipinong reporter sa binata.
Nakita ni Belle ang pagdilim ng anyo ng binata at parang may sumpa ng malakas sa dibdib niya nang makita ang pagkabahala sa maamong mukha nito. Inihakbang niya ang mga paa at plano sanang lumapit sa bandang unahan. Pero nagulat siya nang may isang naka-uniformeng lalaki ang pumigil sa isang braso niya. Nagsalita ito sa wikang Hapon na hindi man niya maintindihan. Wait, what? Naguguluhang pumiksi siya para makawala rito. Narinig niyang nagsalita si Callum. Where's your ID? You're not reporter? Ang sabi ng lalaki sa pamalimaling pagsasalita ng Ingles. No, yes. Ano ba naman? Inisa napakamot siya sa batok. I'm not a gay. Narinig niyang malakas sa sagot ni Callum sa Pilipinong reporter. I'm his girlfriend. Pasigaw naman ang sagot ni Belle. Nagpumigla siya at tinuro ng mga daliri ang direksyon ni Callum. Narinig niya malakas sa pagsingap ng mga taong naroroon. Otomatiko nagkinit ang mga pisngi niya nang magtama ang mga mata nila ni Callum. Nakita niyang pagtataka at pagkagulat sa magandang pares ng mata nito. Sa labis sa pagkagulat, nabitawan siya ng lalaking pumipigil sa kanya. Pilit na nilakasan niya ang loob at nagtungo sa unahan kung saan nakapesto ang mga kamera. I'm his girlfriend. Tumutok ang mga mata ni Belle sa Pilipinong reporter bago nagsalita. 2 taon na kaming magkasintahan. Kaya hindi mo na kailangan itanong ang bagay na yan. Ako ang girlfriend ni Callum Oliver Calderon. And my boyfriend is not a gay. May diin-din ang pagbitaw niya sa mga huling salita. Sa halip na mag-react, inamamanghan tumingin lang ang reporter sa sapatos na hawak niya. At mas lalong namangha ang mga taong naroroon nang mapansin na nakayapak lamang siya. Cinderella? Paulit-ulit at tila natutuwang sabi ng mga reporter. Halos ang karamihan ay kinikilig samantalang si Belle halos hindi na makagalaw sa kinatatayuan. Na magtama ang mga mata nila ni Callum. Blanko ng ekspresyon ng mukha ng binata at hindi na ba siya nito maalala? Ouch naman. Ako ang girlfriend ni Callum Oliver Calderon and my boyfriend is not a gay. Hindi makapaniwalang pinagbasa ni Callum ang isang magandang babaeng basta na lamang tumayo sa harap ng kamera at nagsalita. Buong tapang na pinagsigawan nito sa buong mundo na kasintahan niya to. Wow! Mukhang may tinatago ka sa amin, Callum. Natatawang sabi ng katabi niyang si Gavin. Ang bassist banda nila. Nakasimangot na siniko niya to bago muling pinigmasa ng babae. Maganda ang babae at alon-alon ng mahaba at brown-black na buhok nito. Maputi rin at may balingkinit ang pangangatawan. Sa unang tingin ay mapapansin na medyo may hawig ito sa aktresa si Yula Valdez. Muli nagtama ang mga mata nila ng babae nang bumalingti sa kanya. Nakita niya ang bilog ang mga mata nito, ang matangos sa ilong. Higit sa lahat ay ang pamilya na hugis sa mga labi nito. Nagsisikip ang dibdib, na naikuyom niya ang mga kamay. Parang may kung anong matigas sa bagay ang humampas ng malakas sa dibdib niya nang tuli ang makilala ang babae. Belle, hindi siya maaari magkamali. Malaki man ang pinagbago ng physical anyo nito. Hindi pa rin nagbabago ang malakas sa epekto sa kanya ng bilog ang mga mata nito. Naikurap ni Callum ang mga mata nang mapansin na kinukuha na pala nito ng litrato ng mga reporter na naroon. Parang doon lamang siya biglang natauhan at nagmamadaling tumayo siya at nilapitan si Belle. Natigilan naman to nang mapansin ng paglapit niya. Bago pa makahuma ang dalaga, hinapit na niya to sa bewang at mahigpit na niyakap. Pilit na tinatago niya sa mga reporter ang mukha nito kahit alam niya na hinhuli na ang lahat. Narinig ni Callum na inutusan na ng manager nila na magsalita ang MC. Maaga natapos ang press conference dahil sa nangyaring gulo. Tumutol naman ang mga reporter at pilit silang kinuna ni Belle ng litrato at video. Stop! Pigil niya. Iglap lang ay nagkagulo na at malalim na napamuntong hininga naman siya. Alam mo ba kung anong kabaliwan ang ginawa mo? Nagyuko siya ng ulo at tumingin sa babae at namumot lang nag-angat naman to ng tingin sa kanya. Gusto ko lang naman na iligtas ka sa kanya. Sa kanila. Naguguluhan tumingin si Callum sa amaamong mukha nito. Nararamdaman pa rin niya ang pamilya na pagbabala ng puso niya tuwing nakatitig sa mga mata ni Belle. Parang isang malakas na mahikayo na humihigop sa kanya. Nanatiling nakayakap ang mga braso niya sa bewang nito habang napapalibutan sila ng mga security staff. Callum, umalis na kayo. Utos naman ng manager. Hinawakan ni Callum ang isang kamay ni Belle para ilayo na ito ron. No what? Hindi siya natatakot na sasabihin ng mga tao na baka magtampo sa kanya ang mga fans niya. Dahil iniisip na mga to na inilihim niya ang tungkol sa pagkakaroon niya ng girlfriend. Mas natatakot siyang isipin na ngayong nagbalik na si Belle sa buhay niya
Paano niya ito haharapin? Paano niya ipapaliwanag dito na kaya siya biglang nawala noon ay dahil naging duwag siya at mas pinili niya ang lumayo rito? Hulog ka ng langit. Agad na napangiwi si Belle ang marinig ang sinabi ni Alexi, ang half Filipina half Japanese na manager ng bandang Cyclops. Tansya niya ay nasa late 30s lamang ang edad nito. Ginagap ni Alexi ang kanang kamay niya at marahang pinisil yun. Nagniningning ang mga mata nung umitita sa kanya na animi malaking tulong ang nagawa niya para sa alaga nito. Tingnan mo, trending ngayon sa Twitter ang tungkol sa inyong dalawa ni Callum. #Callum is not a gay. #Cinderella. Habang isa-isang binabanggit ni Alexis sa kanya ang mga trending ngayon sa Twitter ay parang sumasakit naman ang ulo niya. Ang gusto ko lang naman ay magbakasyon sa Japan. Ano ba? Gusto ko lang namang maka-experience sa sumakay sa rickshaw at makakita ng snow. Mangiyak-ngiyak na sabi niya sa sarili. Ikaw lang pala ang magiging susi namin para mawala ng issue tungkol kay Callum. Kinikilig pa rin na pinakita sa kanya ng manager ng banda ang hawak nitong iPad. Dapat ba siyang magpasalamat dahil kahit matinding stress ang dinanas niya sa pagtakbo, hindi naman pangit ang kinalabasan ng itsura niya sa mga litrato na kumakalat ngayon sa internet. Kapag sumikat ka na, may papangalandakan mo ba worldwide na ang girlfriend mo ay isang dabyana? Mag-isip ka nga, Callum. Hindi maiwasan ni Belle na maalala ang masasakit na salitang pinamukha sa kanya ni Pia noon. She's pretty. Bumaha ang kakaibang tuwa sa dibdib ni Belle nang mabasa ang ilan sa reaksyon ng mga fans. Hindi niya inaasahan na matutuwa pa ang mga ito sa kanya. Napangiti siya. 3 buwan, pagka-graduate niya ng kolehiyo ay pumanaw naman ang lola niya. Ang paghihirap na nararamdaman niya ay nagmula nang hindi na niya makita pa si Callum at naging triple pa nang iwan na siya ng lola niya. Naisip ni Belle dahil wala na ang abuela, wala na magtatanggol pa sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang baguhin ang sarili. Nagpapayat siya at binago ang estilo ng pananamit. Mula sa malalaking t-shirts at oversized pants ay nagagawa na niyang magsuot ng mga damit na nasa uso ngayon. Natuto na rin siya mag-ayos sa sarili at wala mag-aakala na minsan sa buhay niya ay naging tampulan siya ng mga tukso dahil sa pagiging mataba. Nang sulyapan ni Belle ang malaki at magarang kama sa hotel suite na kinaroroonan nila ni Alexi, napangiwi siya. Doon siya dinala ni Callum kanina na magkagulo na sa press conference. Nasa na nga ba ang magaling na lalaking yun? Inilibot niya ang mga mata sa bawat sulok na malaking silid. Bigla na lang itong nawala kanina. Mabuti na lamang naroon si Alexi para kausapin siya. Talaga bang matagal na kayo ni Callum? Talaga nga naman ang lalaking yun. Ang sabi niya single pa siya. Kinikilig na sabi ni Alexis sa kanya. Napangiwi naman si Belle. Ang lahat ng mga tao ay naniniwala sa kasinungalingan niya. Dahil wala na siyang maisip na palusot sa isang staff na pumigil sa kanya kanina, nataranta na rin siya na makita ang pangamba sa mga mata ni Callum. Lakas loob na pinagsigawan niya na girlfriend siya ng binata. Pahamak ka. Nainis sa tinipik niya ang mga labi. Ano na lang sasabihin sa kanya ng pamilya niya? Ng mga kaibigan at kakilala niya sa Pilipinas. Isa siyang teacher sa high school kaya marami ang nakakakilala sa kanya. Oh, I'm tired. Napahigdad si Belle nang bumukas ang pintuan ng silid at iniliwan ang nakasimangot na si Callum. Dire-diretso itong pumasok sa silid at lumapit sa manager nito. Hindi man lamang nag-abalang tingnan siya. Daig pa niya ang poste na basta na lamang nitong nilampasan. Aray ko, may mga taga-media pa rin sa ibaba. At kahit dito sa buong floor ay may mga nag-aabang na media. Kaya hindi ka dapat na umalis na lang bigla. Sermon ni Alexi. Yeah. O siya, alis na ako, Belle. Yes? Please lang bantayan mo ang boyfriend mo. Hindi na dapat siya lumabas ng hotel room niyo dahil maraming taga-media ang nasa ibaba ngayon at naghihintay sa paglabas ninyo. Utos ito. Teka, wait. Walang kakurap-kurap na itinuro ni Belle ang sarili. Sino babantayan ko? Hotel room namin? Naguguluhan tanong niya sa babae. Nailing na lumapit sa kanya at marang tinapik siya sa kaliwang pisngi. Ikaw naman, nahiya ka pa sa akin. Babae rin ako at normal na lang ang ganito na magsama kayo sa isang hotel room. Dahil lang mag-boyfriend naman kayo. At alam mo, natutuwa talaga ako dahil sa napagtiyagaan mo ang isang kagaya ni Callum na mas malamig pa sa yelo. Basta magpahinga na lang kayo at ako nang bahala sa inyo bukas. Instant celebrity ka na rin kaya dapat lang na mag-ingat ka sa paglabas. Wait, natatarantang pinigilan niya ang isang braso ni Alexi. Utang na loob, wag mo akong iwan dito please.
Wala nang nagawa si Belle nang maramdaman ng kamay ni Callum na pumaikot sa maliit na bewang niya. Iglap lang ay naiangat na siya nito sa ere kaya nabitawan niya ang braso ni Alexi. Natawa naman ang babae at pinihit na ang siradura ng pinto. "Bye lovers!" Anito at umalis na. Parang may malakas sa kuryenteng dumali sa loob ng tiyan ni Belle nang maramdaman ang mga bisig ng binata sa bandang tiyan niya. Pakiramdam niya ay nagtayuan ang kanyang mga balahibo sa batok dahil sa matinding sensasyon na bumabalot sa kanya ngayon. "Ano ba? Ibaba mo ko!" Malakas at tumili siya at pinaghampas sa mga kamay nito. "Narinig mo naman di ba? Bawal daw lumabas kaya bakit nagpipilit ka pa?" Angil nito. Napasigaw si Belle ang ibaba siya nito sa kama. Dahil sa pagwawala ay hindi niya namalayang nahawakan niya to sa kaliwang braso. Aksidenteng nihila niya ang braso ng binata kaya gulat na bumagsak to sa ibabaw niya. Jesus! Nahigit niya ang hininga nang tumama ang mga labi ni Callum sa tungki ng ilong niya. Pareho silang hindi agad nakakilos at lang pinagmasdan lamang ang isa't isa. Parang may dumaang mga anghel dahil bigla ay namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Bigla ay parang nagkaroon ng karera ng mga kabayo sa loob ng dibdib niya. Dahil iglap lang ay naging triple na ang tibok ng kanyang puso. Naipikit niya ang mga mata nang masamyo ang mainit at mabangong hininga ng binata na tumatama sa mga pisngi niya. Parang nawawala ng lakas si Belle at dahan-dahan na lumulubog sa malambot na kama habang walang imik na nakatitig lamang ito sa kanya. Nakatulalang pinagmasdan niya ang buong mukha ng lalaki. Napakagwapo pa rin nito hanggang ngayon. Mas lumaki na ang katawan ngayon ng binata at ang unang napansin niya kanina ay ang malapad na balikat nito. Burgundy red ang kulay ng maiksing buhok nito na bumagi naman sa maputing balat nito. Tanging nasabi niya ay parang mauubusan ng hangin sa katawan na huminga siya ng malalim. Dumaan ang matinding pagkagulat sa gwapong mukha ng binata. Naging mailap ang mga mata nito at parang napapaso na umiiwas sa kanya. Pabagsak na humiga to sa tabi niya. Napabalikwas naman siya at tinalikuran to. Natutok niya ang kalibang dibdib at ilang beses siyang muling huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Madagalan na mayani ang katahimikan sa buong paligid bago siya napilitang magsalita. "Alam mo, hindi ko naman ginusto to eh. Sa tingin mo ba basta na lang ako pupunta rito sa Japan at magpapakilalang girlfriend mo kung wala naman akong sapat na dahilan?" "Siyempre hindi. Kaya lang may babaeng..." Natigilan si Belle na makarinig ng malakas sa paghilig. Awang ang mga labi na lumingon siya kay Callum. "Ano ba?" Natapik niya ang noo nang makita na kahit hindi pa siya tapos magpaliwanag ay nakatulog na pala ang magaling na lalaki. Inis sa binato niya to ng unan. Tumagilid lang to ng higa at malakas na umungol. "Shit, paano na? Saan ako matutulog ngayong gabi?" Sa isip-isip ng dalaga.